sa ating mga lokal na kandidato ng una sa lalawigan ng Cebu at sa mga mamamayan ng Cebu, daghang salamat sa inyong napakainit na pagtanggap sa mga senatorial candidates ng United Nationalist Alliance o UNA. Mga kaibigan, mga kasama, marami ang nagulat nang sabihin namin na gagawin namin ang aming proclamation rally sa Cebu. Ang proclamation rally ang simula ng kampanya. Sa kasaysayan, ang una lang ang nagsimula ng kampanya dito sa Cebu. Ganyan kamahal po kayo ng una dito sa Cebu. Kining maong proklamasyon rally, maoy sinugdanan sa kampanya. Sa tibok kasaysayan sa Sugbo, ang una lamang ang nagsugod sa kampanya dinhi sa Sugbo. Ingon niya ani kadaka ng pagmamahal o pagpangga sa una sa Sugbo. Ang tanong po nila, bakit sa Cebu? Ang sagot po namin, teka muna, bakit hindi sa Cebu? Hindi ba't isa ang Cebu sa pinakamaunlad na lugar sa Pilipinas? Hindi ba't isa ang Cebu sa mga lugar kung saan maganda ang serbisyo ng pamahalaang lokal at maganda ang buhay ng mga taong bayan? Hindi ba't dito sa Cebu makikita na kapag mahusay ang mga namumuno, kapag ang inuuna ay ang pagtulong sa pagsiservisyo, anuman ang gawing paninira at panggigipit ay hindi magtatagumpay? Mga kababayan, nandirito kami ngayon sa Cebu dahil sa kayo ay malapit sa puso ng una. Alam ko ang pakiramdam ni Governor Gwen Garcia dahil ako rin ay dumanas ng panggigipit at sa oras na yon, nabuhayan ako ng loob sa walang tigil na pagdating ng mga kasama at kaibigan. Mga kabayan, doon ko nakilala kung sino ang tunay kong kaibigan. Ang mga taong hindi ko iiwanan, lalo-lalo na sa oras ng kagipitan. Kay Governor Gwen at sa mamamayan ng Cebu, umasa po kayo na lagi kaming nandito para sa inyo. Dahil sa una, walang iwanan. Lagi kaming handang tumulong at sumuporta sa inyong lahat, anuman ang problema na inyong hinaharap dito sa Cebu. We sincerely believe that Governor Gwen does not deserve to be unseated. She was denied due process and is a victim of bad politics. Governor Gwen has done well. She has accomplished much for the province of Cebu, and the people of Cebu would know that. And therefore, in the final analysis, the people of Cebu will be the judge. Mga kababayan, lahat tayo ay nagkakaisa na napakaunlad ng Cebu at napakaganda ng serbisyo na ibinigay sa mga taga Cebu. Ito ay dahil sa pamumuno ni Governor Gwen Garcia sa provincial government, ni Mayor Michael Rama sa Cebu City, at ng ating mga kasama sa local governments na nandito ngayong gabi. Sila po ay karapat-dapat sa inyong suporta dahil kailangan ng Cebu na mga taong nagsiservisyo sa bayan, mga taong tunay na nagmamahal sa Cebu,
at sa mga Cebuano, mga taong handang lumaban para sa Cebu. Mga kababayan, sa kabuuan po ng ating bansa, marami pa rin ang nagugutom. Marami pa rin ang walang trabaho. Marami pa rin ang patuloy na naghihirap. Oo, mahalaga ang reforma at sinusuportahan natin ang reforma. Sa ating paniwala, ang taong bayan ang dapat makinabang sa reforma. Walang saysay ang pag-unlad ng ekonomiya kung marami ang nagugutom. Dapat may pagkain sa mesa ang bawat Pilipino. Kulang ang pag-unlad kung marami ang walang trabaho. Dapat may trabaho ang may kakayanang magtrabaho. My friends, growth has to filter down. Kailangan umabot po ito sa karamihan, lalo-lalo na sa mga naghihirap, ang benepisyo ng pag-unlad. Masigla ang stock market. Masaya ang mga negosyante. Dapat naman, masaya rin kayo, ang taong bayan. Ang pag-unlad ay hindi para sa mga negosyante at mayayaman lamang. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Yan ang dapat mangyari. Kung mapapansin ng taong nagugutom ang magandang balita tungkol sa ating bansa, dapat ang lahat ng Pilipino ay nabubuhay na maayos at nakikinabang sa pag-unlad. Mga kababayan, marami pa po tayong dapat gawin. Ang darating na halalan sa Mayo ay pagkakataon upang isulong ang mga batas at programa para maramdaman ng taong bayan ang mga bunga ng reforma. Hindi dapat tayo makontento sa reforma lamang. Dapat ang reforma ay magpaganda ng buhay ng sambayanan. Kami po sa una ay naniniwala na mapapaganda natin ang buhay ng bawat Pilipino. Pero para mangyari ito, dapat ay sabihin natin ang katotohanan. Hindi makabubuti para sa bansa at para sa taong bayan kung ang marinig lamang ng mga namumuno ay puro papuri at magagandang kwento lamang. Dapat marinig ng lahat ng ang pangyayari, maganda man o hindi maganda. Makagagawa lang tayo ng tamang programa at tamang batas kung lahat ng panig ay narinig at ang lahat ng panig ng bayan ay pinakikinggan. My friends, the time is call for what we call a new opposition, a constructive opposition. This means no longer criticizing anything and everything that the administration says or does, just because one belongs to the opposition. A constructive opposition is all about saying the truth, no matter how it hurts. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. This is the best way we can serve the people who elect us into office. Susuportahan po namin sa una ang mga programa na dapat suportahan. Pero kailangan ipakita ang mga pagkukulang kung kailangang sabihin ang kamalian. Gagawin din namin yan. At ito po ang sinasabi namin na bago at responsableng opposition. At ni minsan, hindi po kami magpapanggap. Wala po sa bulakabularyo namin ang pagpapanggap. Ako po sa simula pa lang, lalo na nung panahon ng martial law, mga kababayan, sino ang mga tunay na nagpapanggap?
who are now these great pretenders. These are the same people who were critical of President Aquino before the 2010 elections, but transferred their loyalties as quickly as they changed their clothes. Ang mga nagpapanggap ay mga biglang nagsusuot ng kung ano mga pananamit pagkatapos ng 2010 election at ngayon nagmamalaki na sila daw ay kasama sa matuwid na daan. Sa simula't simula pa lang, klaro po ang paninindigan namin sa una. Karapatan ng taong bayan ang magkaroon ng mga senador na ipaglalaban ng interes ng bayan. Hindi ang isang partido lamang ang magkaroon ng mga senador na hindi magpapadikta sa kanilang partido, kundi makikinig sa mamamayan. Walang grupo o partido na maaaring magsabi na sila lang ang may kakayanang maglingkod sa bayan. Walang grupo o partido ang maaaring magbalaki na sila lang ang nakakaalam ng tama para sa bayan. Mga kababayan, nasa harap po ninyo ngayon ang mga kandidato sa una. Sila po ang mga kandidatong magtataguyod ng inyong interes. Sila po ang magsusulong ng mga batas at programa para sa igaganda ng inyong buhay. Sila po ang mga kandidatong dapat nating iboto sa Senado sa darating na halalan sa Mayo dahil sila po ang magsusulong ng bagong politika sa Senado. Sila po ay si Mig Subiri, si Grace po, si Ernie Maceda, si Loren Ligarda, si Dick Gordon, si Gringo Hunasan, si JB Estrada, si Jack Enrile, si Tingting Kuhangko, sino pa ba? Hindi, tinitignan ko pa, mamaya ka na. Hindi, tinitignan ko yung nasa dulo. Si Mitos Magsasay muna! Ang akin tinatanaw-tanaw kanina. Ewan ko ba? Bakit ba yung mga kalaban namin nagiging racist? Ang dadating na halalan daw ay labanan ng maitim at maputi. Kinararangal ko po na ako ho ay maitim, pero hindi ho ito issue. Ang akin nga palahong anak, si Nancy Binay. Mga kababayan, mga kapwa Pilipino, ang darating na halalan ay hindi laban ng isang grupo, laban sa isang grupo. Hindi laban ng isang partido kontra sa isang partido. Hindi natin kalaban ang bawat isa. Ang mga kalaban natin po ay kawalan ng trabaho, gutom at kahirapan. Yan po ang dapat nating harapin. Yan po ang mga kalaban na dapat nating talunin. At yan po ang mga problemang haharapin ng mga kandidato ng una. Yan po ang mga problemang lalaban at tatalunin ng mga kandidato ng una kapag sila ay nahalal sa ating Senado. Tandaan po natin, para sa bayan na may trabaho para sa lahat, para sa bayan na may pagkain sa lamesa ang lahat, para sa bayan na maunlad, at para sa bayan na maganda ang buhay, ihalal po natin ang mga kandidato ng una. Labis po akong naniniwala na sa ating pagkakaisa at gabay ng Panginoon na si San Pedro Calungsod, gaganda ang buhay ng bawat Pilipino. Mabuhay ang una, mabuhay ang Sugbo, mabuhay ang bansang Pilipinas.
Yan po ang ating mahal na pangalawang Pangulo, Jojo Binay. Palakpakan natin si Vice President Si Binay!